Noong ikapito ng Disyembre, 1941, kaunti bago mag-alas 8 ng umaga, sinimulan ng mga eroplanong Hapones ang pambobomba sa base militar ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ang pag-atake ay biglaan, mabilis at nakamamatay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ilang mga barkong pandigma ang nawalan ng kakayahang lumaban, 12 ng mga eroplano ang winasak habang nasa lupa at mahigit sa 2,400 katao ang nawalan ng buhay. Ang USA na sa panahong iyon ay wala pa sa digmaan ay agad na nasangkot sa labanan. Gayunman, ito ay hindi isang hiwalay o kusang pangyayari. Ang ugnayan ng Hapon at Estados Unidos ay matagal nang nasira. Ang mga tensyon ukol sa kontrol sa Pasipiko, ang mga paghihigpit sa ekonomiya na ipinataw ng Washington at ang mga interes militar ng pamahalaang Hapones ay lumikha ng isang sitwasyong lalong hindi na kayang mapanatili. Sa loob ng ilang buwan habang pinag-uusapan ang kapayapaan, lihim namang inihahanda ang isang pag-atake. May mga sinyalis ng babala, ngunit hindi ito pinansin sa tamang oras. Ang kasaysayan ng Pearl Harbor ay hindi nagsimula sa mga putok ng baril, kundi sa isang sunod-sunod na mga desisyon at pagpapabaya na tahimik na naipon. Paano nga ba talaga umabot sa puntong iyon? Mga tensyon na nagdala sa Pearl Harbor. Noong ikapito ng Disyembre, 1941 ay hindi ang biglaang simula ng isang hiwalay na sigalot, kundi ang kritikal na punto ng sunod-sunod na tensyon na naipon sa loob ng maraming taon sa pagitan ng Hapon at Estados Unidos. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang kapangyarihan ay lalong tumindi sa loob ng dekada ng 1930, pinalalala ng salungatang interes sa Asya at Pasipiko. Ang Hapon, na may ekonomiyang umaasa sa panlabas na kalakalan, ay nagnanais na kontrolin ang mga estratehikong yaman tulad ng langis, goma at mga mineral. Ang kanilang mga kampanyang militar sa China at Timog Silangang Asya ay tugon sa layuning iyon. Gayunman, ang kanilang pagpapalawak ng teritoryo ay sumalungat sa mga interes ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinitingnan ng Washington nang may pag-aalala ang bawat pagsulong ng Hapon, lalo na matapos ang pananakop sa Manchuria at ang pagsisimula ng digmaan laban sa kontinental na China. Nagpatupad ang mga autoridad ng Estados Unidos ng paunti-unting mga hakbang upang pigilan ang Tokyo. Nagpatupad ng mga restriksyon sa kalakalan, ibinlock ang mga pondong pinansyal at sa huli, ipinatupad ang ganap na embargo sa langis. Ang desisyong ito na ginawa noong Hulyo ng 1941 ay nag-iwan sa Hapon ng limitadong reserba upang suportahan ang kanilang makinaryang militar. Sa mga sumunod na buwan, nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Hiniling ng Hapon ang pag-aalis ng mga parusa nang hindi isinusuko ang kanilang presensyang militar sa Asya. Sa kabilang banda, iginiit ng Estados Unidos ang ganap na pag-atras. Hindi magkatugma ang mga posisyon. Kasabay ng negosasyon, bumuo ang mataas na pamunuan ng militar ng Hapon ng isang plano upang atakihin ang base ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Hawaii. Ang layunin ay pansamantalang inyutralisa ang Pacific Fleet at makakuha ng sapat na panahon upang pagtibayin ang kanilang mga posisyon sa Timog Silangang Asya. Itinago ang paghahanda sa lihim kahit habang nagpapatuloy ang mga diplomatiko ng Hapon sa mga usapan sa Washington. Ang desisyon na gumamit ng puwersa ay naisaayos na. Ang tanong ay hindi na kung magkakaroon ng digmaan, kundi kailan ito magsisimula. Ang lihim na operasyon ni Yamamoto. Sa mga unang buwan ng 1941, sinuri ng pamahalaang Hapones ang mga opsyon sa harap ng mga restriksyon ng Estados Unidos. Sa mga militar na lupon, lalong lumakas ang paniniwala sa isang armadong aksyon upang masiguro ang mga yaman ng Timog Silangang Asya. Ang desisyong ito ay nangangailangan ng agarang pag-neutralisa sa kakayahang pandigma ng Pacifico Fleet ng Estados Unidos. Nagsimula ang mataas na pamunuan ng hukbong dagat ng Hapon sa pagbuo ng isang tiyak na plano laban sa Pearl Harbor. Pinangunahan ang proyekto ng Admiral Isoroku Yamamoto, kumander ng pinagsamang hukbong dagat.
Mula pa sa simula, iginiit niyang kung papasok ang Hapon sa digmaan laban sa Estados Unidos, kailangang simulan ito sa isang pambobomba sa ere na guguluhin ang kaaway sa unang araw pa lamang ng labanan. Nakaharap ang kanyang mungkahi ng pagtutol mula sa loob mismo ng mga lider militar ng Hapon. May ilang opisyal na itinuturing na mapanganib ang pag-atake sa isang malayong base sa halip na ituon ang pansin sa mga rutang pandagat ng Timog Silangang Asya. Gayunman, iginiit ni Yamamoto na kung walang ganoong unang aksyon, mauuna ang Estados Unidos sa bentahe. Ang kanyang autoridad at prestihiyo ay nagtulak sa desisyon pabor sa kanyang panukala. Ang plano ay nakabatay sa isang operasyong pandagat na may eksklusibong partisipasyong panghimpapawid, hindi isinama ang paggamit ng mga tropang panlupa o mga pagsalakay sa dalampasigan. Layunin nitong maglunsad ng isang sorpresang atake na sisira sa pinakamaraming bilang ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos habang ito'y nakaangkla. Para dito, kinailangan ang masinsinang pagsasanay ng mga tripulante at teknikal na pagbabago sa mga torpedo upang gumana sa mababaw na tubig. Sa panahon ng tag-init ng 1941, itinayo sa tubigang Hapones ang isang bahagyang replika ng daungan ng Pearl Harbor. Dito isinagawa ang tuloy-tuloy na pagsasanay gamit ang mga eroplanong taga-torpedo, bombang sumisid at mga eroplanong pambakbakan. Inangkop ang mga teknik sa nabigasyon, mga rutang papalapit at oras ng pagbagsak. Layunin ay makamit ang ganap na katumpakan sa tunay na kondisyon. Ang mga puwersang pinili para sa misyon ay bumuo ng isang espesyal na unit. Itinalaga ang 6 na aircraft carrier, sinamahan ng 2 barkong pandigma, 3 cruiser, 11 destroyer at ilang submarino. Gagalaw ang flotang ito ng autonomo, nananatiling tahimik sa radyo mula sa oras ng pag-alis. Bawat kumander ay tumanggap ng tiyak na tagubilin at ipinaalam ang kanilang papel sa pagkakasunod-sunod ng atake. Kasabay nito, ang mga serbisyong paniktik ng Hapon ay nagsikap makakuha ng impormasyon tungkol sa araw-araw na gawain sa base ng Pearl Harbor. Inatasan ng Naval Attaché sa Hawaii na nagpadala ng mga ulat na nakakudigo ukol sa posisyon ng mga barko, trapiko sa ere at antas ng aktibidad. Mula sa impormasyong ito, nakumpirma na ang mga katapusan ng linggo ay may mas kaunting galaw at ang pangunahing mga barkong pandigma ay nakakonsentrate sa isla ng Oahu. Itinakda ng mga stratehistang Hapones na ang atake ay isasagawa sa isang linggo. Ang pagpiling ito ay batay sa obserbasyon na sa araw na iyon mababa ang antas ng pagbabantay at karamihan ng mga tripulante ay nagpapahinga. Bukod dito, inaasahan na ang isang sorpresang atake sa ganitong kalagayan ay magdudulot ng mas matinding epekto at kaguluhan. Ang operasyon ay tinawag sa lihim na pangalan na Unang Unit ng Pag-atake. Itinakda na ito'y maglalayag sa ganap na katahimikan, sumusunod sa isang ruta sa hilagang bahagi ng Pasipiko. Ang punto ng paglulunsad ay itinakda sa isang kalkuladong distansya na magpapahintulot sa mga eroplano na makaatake at makabalik ng hindi nangangailangan ng karagdagang gasolina. Ang kalkulasyon ay batay sa abot ng bawat uri ng sasakyang panghimpapawid. Kung sakaling mawalan ng sorpresa o masamang panahon bago ang takdang araw, may opsyon na kanselahin ang operasyon. Ang tagumpay ng plano ay ganap na nakasalalay sa lihim at sabayang pagkilos. Walang isinasaalang-alang na pangalawang pagkakataon kung ito'y mabibigo. Ang huling utos ay ipapadala gamit ang isang napagkasundoang kodigo. Matatanggap ng fleet ang kumpirmasyon habang sila'y nasa paglalakbay. Lahat ng kasali ay inatasang sirain ang anumang sensitibong dokumento kung sakaling sila'y matukoy o atakihin bago makarating sa lugar ng operasyon. Sa kalagitnaan ng Nobyembre ng 1941, itinakda ang tiyak na araw para sa pagsasakatuparan. Ipinabatid ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan na sila'y maghanda para sa isang operasyong malawakan. Walang ibinigay na detalye ng layunin hanggang sa huling sandali. Ang mataas na pamunuan ng Hapon ay natatakot na ang anumang pagtagas ng impormasyon ay maglalagay sa panganib ng elemento ng sorpresa. Ang pagpaplano ng pag-atake sa Pearl Harbor ay naging isang estratehikong prioridad.
Ito'y nilikha bilang isang limitadong aksyon na ang layunin ay bumili ng oras upang tiyakin ang iba pang pananakop. Walang sino man sa Tokyo ang naniwalang ang atake lamang ang magdadala ng tagumpay. Ang layunin ay magdulot ng sapat na paunang pinsala upang mapilita ng Estados Unidos na makipag-usap sa ilalim ng presyon. Hindi natukoy ang pagpunta sa Hawaii. Noong ika-16 ng Nobyembre ng 1941, umalis mula sa Luk ng Hitokapu sa hilaga ng hapon ng flotang Hapones na naatasan para sa pag-atake sa Pearl Harbor. Ginawa ito sa ilalim ng pamumuno ni Pangalawang Almirante Chuichi Nagumo, komandante ng unang flotang panghimpapawid. Ang utos na lumayag ay ibinigay ng may lihim at tanging ang mga nakatataas na opisyal lamang ang nakaalam ng huling destinasyon. Ang mga unit ay inilagay sa magkakahiwalay na pormasyon upang mabawasan ang panganib na matuklasan. Ang napiling ruta ay sa Hilagang Pasipiko, isang lugar na bihirang daanan at may pabago-bagong kondisyon ng panahon. Layunin ng pagpiling ito na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga sasakyang pangkalakalan o pandagat na maaaring magbabala sa puwersang Amerikano. Naglayag ang flota ng hindi gumagamit ng radyo sa ganap na katahimikan ng komunikasyon. Anumang senyas na maipadala habang nasa biyahe ay makapagsasapanganib sa operasyon. Ang paglalakbay ay tuloy-tuloy at maayos na pinag-ugnay. Ang mga unit ay nagpapanatili ng takdang bilis upang masigurong ang lahat ng barko ay mananatiling magkakasama. Naglabas ng mahigpit na tagubilin ukol sa paggamit ng ilaw, kontrol ng ingay at tuloy-tuloy na pagbabantay sa abot-tanaw. Ang kondisyon ng panahon ay hindi maganda. May malakas na hangin at limitadong tanaw sa ilang bahagi, bagay na naging pabor sa pagtatago. Bawat barko ay tumanggap ng tiyak na tagubilin ukol sa mga dapat gawin kung sila ay matuklasan. Kung may barkong sibilyan o militar na makasalubong, kailangang umiwas o kung kinakailangan, palubugin ito kung ito'y nagbabantang masira ang lihim ng misyon. Itinuring ito bilang huling remedyo. Habang sumusulong ang flota, nagtatag ng mga pansamantalang punto ng inspeksyon upang tiyakin ang mga posisyon at isaayos ang kurso. Maikli at teknikal lamang ang mga pulong ng mga opisyal. Walang ibinabahaging komento tungkol sa layunin o sa susunod na yugto ng operasyon. Alam ng mga tripulante na sila ay papunta sa isang aksyong militar, ngunit hindi sila ipinaalam na ang target ay Pearl Harbor hanggang ilang sandali bago ang pag-atake. Sa kahabaan ng biyahe, ang mga eroplanong paniktik ng Hapon ay lumipad sa itaas ng Pasipiko upang maghanap ng palatandaan ng kilos ng kaaway. Walang natuklasang mga patrulyang Amerikano sa hilagang bahagi na nagpatunay na ang napiling ruta ay tama. Sa loob ng mga aircraft carrier, inaaral ng mga piloto ang mga mapa at anyo ng mga target. Ang pangunahing layunin ay makamit ang pinakamataas na bisa sa pinakamaikling oras. Samantala, sa lupa, ang mga serbisyong paniktik ng Estados Unidos ay nagpapanatili ng bahagyang pagbabantay sa Pasipiko na nakatuon sa mga rehiyong malapit sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Hindi itinuring ang hilagang bahagi bilang isang posibleng daanan ng kaaway. Ito ang naging dahilan upang makasulong ang operasyon ng Hapon nang walang pagtutol o natukoy na ebidensya. Noong ika-20 ng Nobyembre, narating ng flotang Hapones ang itinakdang punto ng pagkikita na nasa malayong distansya pa mula sa kapuluan ng Hawaii. Isinagawa ang maiikling pagsasanay ng paglulunsad ng mga eroplanong walang aktuwal na paglipad. Araw-araw na sinusuri ang kondisyon ng dagat at hangin upang tiyakin na matutuloy ang takdang araw ng pag-atake. Ipinakita ng mga ulat ng panahon na magiging maayos ito sa mga unang araw ng Disyembre. Kasabay nito, ang mga unit ng suporta, kabilang ang mga submarino, ay papalapit sa mga tubig malapit sa Pearl Harbor. Ang kanilang misyon ay magbantay sa mga daanan at pasabugin ang anumang barkong susubok lumabas ng daungan sa oras ng pag-atake. Ang mga unit na ito ay umalis sa magkakaibang araw upang maiwasan ang kapansin-pansing konsentrasyon. Ilang maliliit na submarino ang isinakay sa mas malalaking unit patungong karatig ng Oahu. Ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang grupo ay naitakda na ng maaga. Alam ng bawat barko ang kanilang tungkulin, oras at saklaw ng pagkilos.
pinakababa ang antas ng paglalantad ng mga senyas at gumamit ng mga payak na kodigo para sa posibleng emerhensiya. Walang inaasahang komunikasyon sa punong tanggapan kapag nagsimula na ang operasyon. Sa gabi ng ika-5 ng Disyembre, oras ng hapon, ibinigay ang huling utos upang lumapit sa posisyong paglulunsaran. Isinagawa ang pagsulong sa dikit na pormasyon, nakaayos ang mga unit upang maging madali ang sabayang paglipad ng mga eroplano. Isinagawa ng mga komandante ng eskwadron ang huling pagsasaayos ng gasolina, armas at takdang oras ng paglipad. Ang mga tagubilin ay kinumpirma ng nakasulat at walang puwang sa maling pag-unawa. Noong ika-6 ng Disyembre, nasa distansya na ang flotang Hapones upang masimulan ang pag-atake sa sumunod na madaling araw. Sa gabi ring iyon, tinanggap ng mga piloto ang kanilang tiyak na mga atas, pangunahing target, ruta ng paglapit, taas ng paglipad at mga senyas ng pagbabalik. Wala ni isa mang miyembro ng crew ang umalis sa kanilang pwesto. Ang mga utos ay tiyak at walang pagbabago. Kasabay nito, sa Washington, patuloy na sinusuri ng mga serbisyong diplomatiko at paniktik ang sitwasyon kaugnay ng Hapon. May natatanggap na mga mensaheng nakakodigo na nang maisalin ay nagpapahiwatig na malapit ng isara ng Tokyo ang mga negosasyon. Sa kabila nito, walang inilabas na pangkalahatang babala hinggil sa posibilidad ng nalalapit na pag-atake. Matagumpay na natapos ng flotang Hapones ang kanilang paglalakbay ng hindi natutuklasan. Isinagawa ang pag-deploy ng tahimik at ayon sa planong koordinasyon. Nagtapos na ang yugto ng paglapit. Ang lahat ng unit ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang susunod na yugto ay ang paglulunsad ng atake sa sabayang paraan sa umaga ng ika-7 ng Disyembre. Binaliwala ang mga alerto sa mga nakaraang araw. Sa mga araw bago ang ika-7 ng Disyembre ng 19 na daan at 41, tumanggap ang Estados Unidos ng maraming palatandaan na kung pinag-aralan ng magkakasama ay maaaring nakapagpauna ng isang pag-ataking Hapones. Gayunman, ang mga senyas na ito ay putol-putol, maling naunawaan o tuluyang binaliwala ng mga kinauukulang autoridad. Ang sistema ng paniktik ng Estados Unidos ay may kakayahang saluhin ng mga mensaheng diplomatiko at militar. Isa sa mga programa nito na kilala bilang MAGIC ay nagpapahintulot ng pagsasalin ng mga nakudigong komunikasyon sa pagitan ng Tokyo at ng mga embahada nito. Simula noong buwan ng Nobyembre, napansin ng mga tagasuri ang pagtaas ng aktibidad sa mga kanal na diplomatiko ng Hapon sa Washington. Sa kabila nito, hindi nila pinagpasyahan na nalalapit na ang isang armadong pag-atake. Noong ika-4 ng Disyembre, nasalo ang isang mensahe kung saan iniuutos ng pamahalaang Hapones ang pagsira ng mga sensitibong dokumento sa kanilang mga diplomatikong tanggapan. Itinuturing na makabuluhan ang tagubiling ito, ngunit hindi ito nagresulta sa isang pangkalahatang babala. Hindi inugnay ng mga tagasuri ng banta ang utos na ito sa posibleng pag-atake sa mga pasilidad militar. Noong ika-6 ng Disyembre, sa gabi, natanggap ang halos buong teksto ng isang mensaheng Hapones na ipinadala sa kanilang embahador sa Washington. Inihayag dito ang pagputol ng negosasyon sa Estados Unidos. Ang nilalaman ay bahagyang naisalin bago ang pag-atake, ngunit hindi ito na ipamahagi ng may kinakailangang pagkaapurahan. Ilan sa mga matataas na opisyal ay hindi nakatanggap ng dokumento hanggang umaga ng ika-7 ng Disyembre. Kasabay nito, mula sa Pilipinas, may mga ulat si General Douglas MacArthur na naglalaman ng mga hindi karaniwang kilos sa mga base militar ng Hapon sa Timog Silangang Asya. Ang mga obserbasyong ito ay nagbunsod ng ilang hakbang sa paghahanda, ngunit walang naitaguyod na tuwirang koordinasyon sa base ng Pearl Harbor. Patuloy ang mga autoridad sa Hawaii sa kawalan ng tiyak na babala ng pag-atake. Noong ika-7 ng Disyembre, sa mga unang oras ng madaling araw, may radar sa hilaga ng Oahu na nakadetekta ng papalapit na malaking pormasyon ng mga eroplano. Ipinagbigay alam ng mga operator ng sistema ang anomalya sa nakabantay na opisyal na inakalang ito ay isang grupo ng mga Amerikanong bombarderong inaasahang darating mula sa baybayin. Walang ibinigay na kautusan para sa alarma.
Sa parehong araw, isa sa mga destruktor na nagpapatrolya sa bungad ng daungan ay nakakita ng isang hindi kilalang submarino. Pinaputukan ito ng barko at nagpadala ng ulat sa pamamagitan ng radyo. Natanggap ang signal, ngunit hindi ito binigyang sapat na halaga. Hindi agad na ipamahagi ang mensahe sa lahat ng command. Bukod sa mga operatibong palatandaang ito, may pangkalahatang kaalaman na ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng Estados Unidos at Hapon ay nasa pinakamababang antas. Gayunman, nahati ang atensyon ng pamahalaang Amerikano sa pagitan ng Europa at Asya. Hindi pa rin itinuturing na pangunahing posibilidad ang direktang pag-atake sa teritoryong Amerikano. Sa mga linggo bago ang insidente, may mga natanggap ding ulat mula sa Londres at iba pang kapital ng mga kaalyado na nagbabala sa posibleng pag-ataking Hapones sa Pasipiko. Iminungkahi ng mga babalang ito na ang mga pinakamalamang na target ay ang Pilipinas, Singapore o ang Olandes na silangang India. Hindi lumitaw ang Pearl Harbor bilang isa sa mga inaasahang puntirya. Ang pamunuan ng militar sa Hawaii ay tumanggap ng pangkalahatang tagubilin ukol sa posibleng agresyong Hapones. Gayunman, wala silang tiyak na datos o mga petsa. Pinanatili ang karaniwang schedule ng mga pagsasanay at patrolya, ngunit hindi binago ang mga antas ng alerto. Ang mga eroplano ay nakaipon sa mga paliparan na lalo silang ginawang mahina sa isang biglaang pag-atake. Ilang mga sibilyan at militar na opisyal kapwa sa Washington at sa ibang bansa ay naglahad ng mga tiyak na pangamba sa mga pulong bago ang pag-atake. Ngunit ang mga babalang ito ay natabunan ng dami ng iba pang ulat at pagsusuri. Walang sentralisadong pagkilos na nagsama-sama at nagsuri sa lahat ng impormasyong mayroon. Ang sobrang pagtitiwala sa kakayahan ng pananakot, ang kalat-kalat na sistema ng pagsusuri at ang kawalan ng tuwirang komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya ay nakatulong sa hindi agarang pag-aksyon. Bawat elemento, kung tiningnan ng mag-isa, ay hindi naging sapat upang magpaaktibo ng tugon. Ngunit kung pagsasama-samahin, malinaw na nagpapahiwatig ang mga ito ng panganib ng isang opensiba. Nagsimula ang ika-7 ng Disyembre gaya ng isang karaniwang linggo para sa mga unit na nakaestasyon sa Hawaii. Walang inilabas na anumang uri ng paunang babala at hindi inayos ang depensa ng base ng hukbong dagat. Ang mga babala ay hindi sadyang binasura, ngunit hindi rin sila tinasa ayon sa antas ng pagkaapurahan na kinakailangan ng sitwasyon. Ang kakulangan ng reaksyon ay bunga ng isang kalat-kalat na sistema, hindi kumpletong pagbasa ng konteksto at pagmamaliit sa kakayahan ng Hapon na magsagawa ng isang pag-atake sa mahabang distansya. Ika-7 ng Disyembre, unang alon. Noong ika-7 ng Disyembre ng taong 1941, ganap na alas 6 ng umaga, narating ng armadang Hapones ang itinakdang posisyon ng paglulunsad humigit kumulang 300 kilometro sa hilaga ng isla ng Oahu. Mula sa mga sasakyang pandagat na pantaglay ng eroplano, nagsimulang lumipad ang 183 sasakyang panghimpapawid sa mga naunang itinakdang pormasyon. Ang unang alon ay binubuo ng mga eroplanong pambomba ng torpedo, pambomba ng pabagsak, pambomba ng pahalang at mga eroplanong pandepensa. Ang pamumuno sa operasyon ng himpapawid ay napunta kay Komandante Mitsuo Fuchida na siyang namuno sa pangkalahatang pormasyon mula sa kanyang pambombang eroplano. Ang bawat eskwadron ay nakatanggap ng mga tiyak na atas ukol sa kanilang pangunahing mga target. Ang mga eroplanong torpedo ay aatake sa mga pangunahing barkong pandigma na nakadaong sa base militar. Ang mga pambomba ng pabagsak ay tatarget sa mga paliparan at ang mga pambomba ng pahalang ay tututok sa mga himpilan at gusaling lohistikal. Ang papalapit na paglapit sa Oahu ay isinagawa sa mababang altitude upang makaiwas sa pagkakatuklas ng radar sa unang yugto. Sa kabila ng limitadong tanaw dulot ng mga ulap, napanatili ng armadang panghimpapawid ang pormasyon at inangkop ang oras ng pagdating. Habang lumalapit sa isla, kinumpirma ng mga piloto na walang makabuluhang alertong panghimpapawid. Ganap na alas 7:49, ipinadala ni Fuchida ang hudyat ng pag-atake sa pamamagitan ng isang nakudigong transmisyon.
Kasabay nito, ang unang mga bomba ay nagsimulang bumagsak sa mga paliparan ng Hickam Field, Wheeler Field at Bellows Field. Layunin nitong iparalisa ang kakayahang tugunan ng himpapawid ng Estados Unidos bago atakihin ang mga target na pandagat. Sa mga unang minuto, matagumpay na nawasak ng mga eroplanong Hapones ang malaking bilang ng mga eroplanong nakahimpil sa lupa. Karamihan sa mga eroplanong Amerikano ay nakaayos sa bukas na hanay na nagpadali sa kanilang kahinaan. Marami ang tinamaan bago pa man makalipad. Agad na isinagawa ang putok na laban sa himpapawid ng mga Amerikano, subalit sa simula ay limitado ang tindi nito dahil sa pagkabigla ng mga unit. Habang inaatake ang mga paliparan, ang mga eroplanong torpedo at pambomba ay tumungo sa look ng Pearl Harbor. Ang pangunahing layunin ay ang mga barkong pandigma na nakadaong sa tinatawag na hanay ng mga barkong pandigma. Kabilang sa mga ito ang USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia at USS California. Ang mga eroplanong torpedo gamit ang mga torpedong iniangkop para sa mababaw na tubig ay nagpakawala ng kanilang sandata mula sa mababang taas. Nagsimulang gumanti ang depensang panghimpapawid ng mga barko, subalit matagumpay ang unang mga tama ng atake sa loob lamang ng ilang minuto. Ang USS Oklahoma ay tinamaan ng maraming torpedo at mabilis na tumagilid. Ang USS West Virginia ay tinamaan din ng maraming beses at labis na napinsala. Kasabay nito, ang mga pambombang eroplano ay naghulog ng malalaking bomba sa mga barko. Ang USS Arizona ay tinamaan ng direkta sa isa sa mga imbakan ng bala na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog sa loob. Lumulubog ang barko sa loob lamang ng ilang minuto, kalakip ang karamihan sa kanyang mga tripulante. Agad ang tugon ng mga Amerikano ngunit magulo. Ang mga tripulanteng nakarating sa kanilang mga puwesto ay nagsikap na paandarin ang mga bateryang panghimpapawid, mag-organisa ng mga brigadang panapulan ng apoy at iligtas ang mga nasugatan. Maraming mandaragat na inabutan ng atake habang nag-aalmusal o gumagawa ng pangkaraniwang gawain ay napilitang tumugon ng biglaan. Tumagal ng humigit kumulang 30 minuto ang unang alon ng mga Hapones. Sa panahong iyon, matinding pinsala ang dinanas ng base ng Hickam. Maraming himpilan ang nawasak at hindi na magamit ang maraming eroplano. Ang Wheeler Field at Bellows Field ay halos hindi na rin gumagana. Sa bahaging pandagat na gawa ng USS Nevada na simula ng paggalaw upang lisanin ang daungan, bagamat ito'y nasa gitna ng matinding pambobomba. May ilan ding maliliit na barko ang nagtangkang baguhin ang kanilang posisyon upang mahirapan silang tamaan, subalit nanatiling nakadaong ang karamihan sa mga pangunahing unit, kaya't naging madaling target. Sinusuri ng mga komandanteng Hapones sa real-time ang antas ng pinsalang naidulot. Ang mga paunang ulat ay nagpapahiwatig na naisakatuparan ng layuning iparalisa ang kakayahang pandagat at panghimpapawid ng Estados Unidos sa Hawaii. Napanatili ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang uri ng eroplanong lumahok sa kabila ng depensang hinarap. Bumalik ang unang alon sa mga sasakyang pantaglay ng eroplano bandang 8:30 na may kaunting pagkasawi. Bawat unit ay tinanggap muli ang kanilang mga eroplano ayon sa planong itinakda. Ipinasa ng mga piloto ang kanilang obserbasyon sa pinsalang dulot na gagamitin upang iakma ang ikalawang alon. Samantala, sa isla ng Oahu, nagsikap ang mga tauhang militar at sibilyan na ayusin ang mga pagsisikap ng pagligtas, pagpuksa ng sunog at pagsagip sa mga naipit sa mga nasirang barko. Ang pag-atake ay naging biglaan, malupit sa pagkakaganap at agad na nagbunga ng malalim na epekto sa kakayahang depensiba ng Estados Unidos sa Pasipiko. Ikalawang hampas mula sa himpapawid sa Oahu. Matapos ang pagbabalik ng mga eroplano mula sa unang alon, sinimulan ng ikalawang pormasyon ng mga Hapones ang kanilang paglapit sa Oahu. Ito ay binubuo ng 167 sasakyang panghimpapawid na hinati sa 3 grupo. Ang kanilang pangunahing misyon ay pagtibayin ng pinsalang na idulot ng unang atake na nakatuon sa mga barkong nananatiling nakalutang at sa mga target sa lupa na hindi pa ganap na nawasak.
Sa mga barkong pantaglay ng eroplano, ang mga tekniko ay nagsagawa ng muling pagsuplay at pag-armas sa mga sasakyang panghimpapawid mula alas 7 ng umaga. Ang ikalawang alon ay lumipad matapos lamang ang alas 8 at 30 minuto. Bawat squadron ay may nakatalagang target na alam na bago pa man lumipad. Ang grupong pambomba ng pabagsak ay magtutuon sa mga barkong pandigma, mga cruiser, at iba pang mas maliliit na barko. Muling aatakihin ng mga pambomba ng pahalang ang mga pasilidad militar habang ang mga eroplanong pandepensa ay sasama upang protektahan ang pormasyon mula sa posibleng paglipad ng mga eroplanong Amerikano. Habang nasa daan, nakatanggap ang mga piloto ng bahagyang impormasyon ukol sa naganap sa unang yugto. Bagamat may mga barkong tinamaan na, ilan ay nananatiling gumagana. Kabilang dito ang USS Nevada na nagtangkang lumabas ng daungan, dahilan upang ito'y maging pangunahing target. Narating ng ikalawang alon ang Oahu pagkaraan ng alas 9 ng umaga. Hinati ang atake sa iba't ibang lokasyon. Sa base ng hukbong dagat, ang mga pambombang eroplano ay tumutok sa mga barkong may palatandaan ng aktibidad. Muling tinamaan ang USS Nevada, dahilan upang ito ay mapilitang lumubog malapit sa pasukan ng daungan upang hindi harangan ng lagusan. Ang USS Pennsylvania na nasa tuyong dock ay tinamaan ng mga bombang sumira sa kanyang kubyerta at mga kalapit na estruktura. Sa mga paliparan, muling inatake ng mga eroplanong Hapones ang mga lugar na dati nang napinsala upang tiyaking hindi na magagamit ang mga himpilan at ang mga daan ng pambomba. Ang paliparan ng Kaneohe na ginagamit ng hukbong dagat na panghimpapawid ay inatake ng paulit-ulit. Nadagdagan pa ang bilang ng mga eroplanong Amerikano na nasira sa lupa na lalo pang nagpababa sa posibilidad ng isang mabisang pagtugon mula sa himpapawid. Sa ikalawang alon na ito, mas matindi ang naging tugon ng mga puwersang Amerikano. Aktibo na ang mga depensang panghimpapawid sa mga barko at base sa lupa. Tumaas ang katumpakan ng kanilang putok, dahilan ng pagkasira ng ilang eroplano ng mga Hapones. Gayunpaman, napanatili ng mga squadron ang kanilang landas at naisakatuparan ang karamihan ng kanilang mga layunin bago umatras. Magulo ang kalagayan sa daungan. Ang usok mula sa mga nasusunog na barko ay nagpapahirap sa tanawin. Ilang mas maliliit na barko ang nagtangkang gumalaw upang magbigay daan sa mga pangkat ng pagsagip. Ang mga sugatan ay inilipat sa mga ospital militar sa abot ng makakaya. Sa ilang bahagi naputol ang komunikasyon dahilan ng kawalan ng mabisang koordinasyon. Napuna ng mga pilotong Hapones na ilan sa mga barkong tinamaan sa unang alon ay patuloy pa ring nasusunog. Ang USS Arizona ay patuloy na nakalubog at ang USS Oklahoma ay nananatiling nakatagilid. Ang USS Maryland at USS Tennessee, bagamat may pinsala, ay nananatiling lumulutang na bahagyang protektado ng kanilang lokasyon sa tabi ng ibang barko. Sa himpapawid, pinag-aaralan ng mga komandanteng Hapones ang posibilidad ng pagsasagawa ng ikatlong alon. Subalit, walang tiyak na impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga sasakyang pantaglay ng eroplano ng mga Amerikano na wala sa daungan sa araw na iyon. Ang pagkawala ng mga ito ay itinuturing na isang pagkukulang sa mga naging bunga ng atake dahil ang mga sasakyang pantaglay ng eroplano ay itinuturing na mga target na may pinakamataas na halaga. Pagsapit ng alas 10 at 30 minuto, nagsimulang umatras ang mga eroplanong kabilang sa ikalawang alon. Naisakatuparan nila ang karamihan ng kanilang mga atas. Mas marami ang naging kaswalti ng mga Hapones kaysa sa unang alon, ngunit nanatili ito sa inaasahang antas ng kataas-taasang pamunuan ng mga Hapones. Walang barkong Hapones ang napinsala sa operasyon. Sa kanilang pagbabalik sa mga sasakyang pantaglay ng eroplano, iniulat ng mga piloto na naabot ang pangunahing mga target at lumakas ang depensang tugon ng mga Amerikano. Nagpasya ang pamunuan ng operasyon ng mga Hapones na huwag nang ituloy ang ikatlong alon. Itinuring nilang ang pagpapatuloy ng atake ay maaaring magbunga ng karagdagang kaswalti na hindi na kinakailangan at maaaring mailagay sa panganib ang kanilang armada. Sa lupa, huminto na ang atake, ngunit kapansin-pansin ang mga epekto sa buong isla.
Ang base militar, ang mga paliparan at mga pasilidad na lohistikal ay may matitinding pinsala. Patuloy ang mga sunog sa ilang bahagi. Ang mga autoridad militar ng Estados Unidos ay nagsimulang ayusin ang kaayusan at buuin ang mga paunang ulat ng pinsala. Ang layunin ng ikalawang alon ay pagtibayin ang naunang pinsala at pigilan ang anumang agarang tugon ng Estados Unidos. Ang pagkilos ay naisagawa ng may katumpakan, alinsunod sa itinakdang taktika. Mula sa sandaling iyon, sinimulan na ng mga puwersang Hapones ang kanilang pag-atras nang hindi pa nalalaman kung gaano kalaki ang magiging tugon. Pinsalang pantao at material matapos ang pambobomba. Pagkatapos ng ikalawang alon ng pag-atake ng mga Hapones, nagsimulang maging malinaw ang laki ng mga pinsala sa Pearl Harbor. Sa mga sumunod na oras, sinimulan ng mga unit militar ng Estados Unidos ang paunang pagtatala ng mga nasira. Unti-unting inayos ang mga bilang habang natatanggap ang mga ulat at nahahanap ang mga bangkay. Umabot sa mahigit sa 2,000 at 400 katao ang bilang ng mga nasawi mula sa hanay ng mga kawal. Karamihan sa kanila ay mula sa hukbong dagat at malaking bahagi ng mga namatay ay mula sa mga barkong pandigma na tinamaan sa unang alon. Ang barkong may pinakamaraming namatay ay ang USS Arizona, kung saan naitala ang mahigit sa 1,100 nasawi dulot ng pagsabog sa loob matapos tamaan ng bombang tumagos sa kubyerta nito. Ang USS Oklahoma ay nagtala ng mahigit sa 400 patay matapos itong tumagilid bunga ng tama ng maraming torpedo. Ang natitirang mga kaswalti ay nahati sa pagitan ng USS West Virginia, USS California, USS Nevada, USS Maryland, USS Tennessee at iba pang mas maliliit na barko. Nagkaroon din ng mga biktima sa lupa, partikular sa mga base ng himpapawid ng Hicam, Wheeler at Kaneohe, kung saan tinamaan ang mga kawani habang ginaganap ang pambobomba o dahil sa mga sumunod na sunog. Bukod sa mga nasawi, mahigit sa 1,100 tao ang nasugatan. Marami ang nagtamo ng paso, sugat mula sa mga piraso ng bakal o pinsalang dulot ng pangalawang pagsabog. Ang mga unit medikal, parehong militar at sibilyan, ay walang tigil na nagtrabaho sa mga unang araw upang maalalayan ang mga naapektuhan. Naglatag ng mga pansamantalang himpilan ng gamutan sa mga bodega ng eroplano, mga imbakan at mga ligtas na lugar. Tungkol naman sa armada, napakalaki ng naging pinsalang material. 4 na barkong pandigma ang lumubog, ang USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia at USS California. 4 pa ang napinsala sa iba't ibang antas ngunit hindi lumubog. Tinamaan ang USS Nevada habang sinusubukan nitong umalis ng daungan, nagkaroon ito ng malalaking pinsala at kinailangang ilubog malapit sa bukana ng kanal upang hindi mahadlangan ang lagusan. Kabilang sa mga cruiser, tinamaan ang USS Helena at USS Raleigh. Maraming mga barkong panira at pantulong ang napinsala rin o hindi na magamit. Sa kabuuan, mahigit sa 200 barko ang tinamaan sa panahon ng pag-atake. Ang ilan ay may matitinding pinsalang istruktural. Nawalan din ang himpapawid ng Estados Unidos sa Hawaii ng halos 200 eroplano. Karamihan ay nasira habang nasa lupa pa lamang bago pa makalipad. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nakaayos sa mga hilera at lantad, dahilan upang madaling wasakin ng mga pambomba ng mga Hapones. Kaunti lamang ang nakalipad sa panahon ng pag-atake at ilan lamang ang bahagyang nakalaban sa mga eroplanong pandigma ng kalaban. Malubha rin ang naging pinsala sa mga pasilidad sa lupa. Sa Hicam patlang, maraming gusali ang nawasak o napinsala. Gayon din sa patlang ng Wheeler at sa mga estasyong panghimpapawid ng hukbong dagat. Naputol ang mga sistemang pangkomunikasyon at naapektuhan ang mga serbisyong elektrikal dahil sa mga sunog at pagsabog. Marami singsing tangke ng gasolina ang nasira dahilan upang mahirapan ang mga operasyon sa mga sumunod na araw. Hindi rin nalimitahan sa hanay militar ang mga nawalan. May naiulat ding mga biktima mula sa mga sibilyan. Ilang mga lugar na tirahan malapit sa mga base ang tinamaan ng mga di sinasadyang putok mula sa mga depensang panghimpapawid o mula sa mga pangalawang pagsabog. Iba-iba ang eksaktong bilang, ngunit natiyak na may ilang sibilyan ang namatay at hindi tiyak ang dami ng mga nasugatan.
Ang paunang tugon ng mga autoridad ng Estados Unidos ay ang pagtukoy ng mga prioridad. Una, tiniyak ang pagsagip sa mga nakaligtas na naipit sa mga lumubog o napinsalang barko. Pagkatapos, inorganisa ang paglilipat ng mga nasugatan sa mga ospital na maaari nilang mapuntahan. Sinimulan din ang pag-apula ng mga sunog, lalo na sa USS Arizona, USS California at ilang mga pasilidad sa lupa. Sa mga sumunod na araw, isinagawa ang mga operasyong pangkaligtasan. Sa USS Oklahoma, nagtrabaho ang mga diver ng ilang araw upang mailigtas ang mga marinong naipit sa mga panloob na bahagi ng barko. May ilang senyas na narinig mula sa loob ng katawan ng barko, ngunit sa maraming pagkakataon ay huli na ang mga pagsisikap. Matindi rin ang naging pinsala sa infrastruktura ng daungan, bagaman hindi tuluyang nahadlangan ang pasukan ng kanal. Dahil dito, napanatili ang bahagyang operasyon at nakatulong ito sa pagdating ng suporta mula sa kontinente. Karamihan sa mga paliparan ay naayos sa maikling panahon, dahilan upang muling maibalik ang bahagi ng kakayahang panghimpapawid sa mga sumunod na araw. Sa aspetong lohistikal, hinarap ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang isang malaking pagkawala ng mga pangunahing unit pandigma, dahilan upang maantala ang kanilang orihinal na pagkakaayos sa karagatang Pasipiko. Ang pagkawala ng mga sasakyang pantaglay ng eroplano sa Pearl Harbor sa panahon ng pag-atake ang siyang nagligtas sa mga ito mula sa pagkawasak, bagay na may mahalagang papel sa mga estratehikong pangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga barkong pandigma at ang pangkalahatang kalagayan ng base ay nagdulot ng agarang pag-atras sa kakayahang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang talaan ng mga pinsala, parehong pantao at materyal, ay isinama sa mga ulat na ipinadala sa Washington sa mga sumunod na araw. Sinuportahan ng mga espesyal na komisyon ang beripikasyon ng mga bilang. Sa kabila ng laki ng pag-atake, hindi ganap na nawasak ang base ng Pearl Harbor. May ilang unit na nakaligtas at agad na sinimulan ang mga gawain sa pagkukumpuni. Agarang reaksyon ng pamunuan ng USA. Sa mga unang oras matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, nagsimulang tumugon ang mga autoridad militar at sibilyan ng Estados Unidos sa lawak ng mga pangyayari. Sa isla ng Oahu, pansamantalang nagulo ang lokal na pamunuan, ngunit mabilis itong naibalik sa kaayusan. Ang mga pangunahing prioridad ay ang pigilan ang mga bagong pag-atake, iligtas ang mga nasugatan, at maiwasan ang mas malalaking sunog. Si Admiral Husband Kimmel, kumander ng Puwersa ng Pasipiko, at si Teniente General Walter Macleay, na responsable sa depensa ng hukbo sa Hawaii, ay agad na nagsagawa ng mga hakbang upang muling ayusin ang mga unit na magagamit. Parehong opisyal ay nasorpresa na walang natanggap na paunang impormasyon upang makapaghanda ng epektibong depensa. Sa umaga ng ika-7 ng Disyembre, kanilang iniutos ang aktibasyon ng lahat ng natitirang gumaganang unit. Naglagay ng mga patrol sa himpapawid at karagatan upang matukoy ang anumang posibleng bagong opensiba. Ang mga eroplano na hindi nasira ay muling pinunuan ng gasolina, habang ang mga piloto at mekaniko ay nagtrabaho upang ayusin ang mga sirang sasakyang panghimpapawid. Itinalaga ang mga tagapagmasid sa baybayin at iniutos ang paghahanda ng mga permanenteng depensang panghimpapawid sa iba't ibang bahagi ng isla. Sa Washington, kinumpirma ang pag-atake bandang tanghali, oras lokal, sa pamamagitan ng mga direktang ulat mula sa base ng Pearl Harbor at mga na-intercept na komunikasyong diplomatiko. Ang Pangulong Franklin Delano Roosevelt ay ininform ng kanyang mga tagapayo sa militar at intelihensya. Di nagtagal, kanyang tinipon ang gabinete upang suriin ang sitwasyon at tukuyin ang agarang tugon. Idineklara ang kalagayan ng emerhensya sa buong teritoryo ng Hawaii. Inilunsad ang karagdagang mga hakbang sa seguridad sa mga baybayin ng kontinental na Pasipiko. Sinimulan ng hukbong dagat at ng hukbo ang pagmumobilisa ng mga unit na pamalit at binigyang prioridad ang pagpapadala ng mga tauhang medikal, mga inhinyero at mga supply na lohistika patungo sa mga isla. Samantala, ang mga ahensya ng intelihensya ay nagtrabaho sa pagkolekta ng lahat ng mga nakaraang ulat bago ang pag-atake. Sinuri ang mga na-intercept na mensahe, ulat diplomatiko at mga panloob na memorandum.
Ang layunin ay tukuyin kung may pananagutan dahil sa mga pagkukulang sa mga nakatataas na antas ng pamunuan. Sa mga sumunod na araw, tumanggap ang Kongreso ng detalyadong impormasyon tungkol sa naganap. Isinaayos ang mga espesyal na pagdinig upang makakalap ng mga testimonya mula sa mga pangunahing opisyal at mga responsable sa depensa sa Hawaii. Ang mga pahayag ni Kimmel at Short ay partikular na sinuri dahil sa kanilang mahalagang papel. Sila ay tinanggal sa kanilang mga posisyon ilang araw pagkatapos habang hinihintay ang mas malawak na investigasyon. Ang kagawaran ng digmaan ay nag-coordinate ng pagpapadala ng karagdagang mga unit sa Pasipiko. Pinabilis ang mga proseso ng pag-i-enlist, pagsasanay at pagdi-deploy. Ang mga pangunahing base ng hukbong dagat sa kanlurang baybayin ay nagsimulang mag-operate sa ilalim ng pinakamataas na alerto. Nagpatupad ng mga simulasyong ehersisyo para sa posibilidad ng mga katulad na pag-atake sa iba pang mga rehiyon. Sa larangan ng diplomasya, sinuspinde ng kagawaran ng Estado ang lahat ng ugnayan sa Hapon. Ang mga embahador ay tinawag pabalik para sa konsultasyon at isinara ang mga tanggapan diplomatiko. Ang mga mamamayang Hapon na residente sa Estados Unidos ay isinailalim sa mga restriktibong hakbang, kabilang ang pagsisiyasat, pagbabantay at mga limitasyon sa paggalaw. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ang internment sa mga kampong itinalaga ng pamahalaan. Sa mga oras matapos ang pag-atake, nakatanggap ng mga ulat ng iba pang mga pagkilos militar ng Hapon sa Asya. Ang opensiba ay hindi lamang limitado sa Hawaii, sabay-sabay na inatake ng Hapon ang Pilipinas, Malaysia, Guam at Hong Kong. Pinatunayan nito na isang malakihang operasyon ito na idinisenyo upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong Pasipiko. Ang Pangulong Roosevelt ay nanatiling nasa tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga pangunahing pinuno ng militar. Inihanda ang mga unang burador ng isang opisyal na pahayag ng digmaan. Ang matataas na opisyal ng hukbo at hukbong dagat ay nagsimulang magdisenyo ng mga plano para sa kontraopensiba at muling pagsasaayos ng mga puwersa. Kasabay nito, sinuri ang estado ng mga industriyang pandigma upang mapataas ang produksyon sa mga darating na buwan. Sa mga media, ang pag-atake ay iniulat sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag. Ang balita ay ipinalabas sa radyo at mga pahayagan na may paunang mga detalye. Ang impormasyon ay patuloy na na-update habang dumarating ang mga bagong ulat mula sa Hawaii. Ang reaksyon ng mamamayan ay agarang naramdaman. Nagkaroon ng mga kusang loob na demonstrasyon sa iba't ibang lungsod na sinamahan ng mga pagpapahayag ng suporta sa mga puwersang sandatahan. Ang mga pangunahing istasyon ng radyo ay nag-broadcast ng mga mensahe ng Pangulo at iba pang opisyal. Hiningi ang kalma ng publiko at ang pakikipagtulungan ng lahat ng sektor upang harapin ang bagong sitwasyon. Ang pangkalahatang damdamin ay galit at pagkakaisa laban sa nangyari. Ang mga ahensya ng pagtatanggol sibil ay nagsimulang mag-organisa ng mga pagsasanay, simulasyon ng paglilikas at kampanya ng impormasyon. Pinalakas ang komunikasyon sa pagitan ng federal, estado at lokal na antas. Ang mga hakbang na pinagtibay sa mga araw matapos ang pag-atake ay nagmarka ng simula ng isang kumpletong pagbabago sa posisyong pangdepensa ng Estados Unidos. Ang opisyal na pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan. Noong 8 ng Disyembre ng 1941 sa unang mga oras ng umaga, nagtungo si Pangulong Franklin Delano Roosevelt sa Kapitolyo upang hilingin sa Kongreso ng Estados Unidos ang isang formal na deklarasyon ng digmaan laban sa Hapon. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ay naganap 24 na oras bago ito at ang lawak ng pinsala ay alam na ng mga mambabatas at ng publiko. Ang sesyon ng Kongreso ay ipinatawag ng may agarang kahalagahan. Nagtipon ang kapulungan ng mga kinatawan at ang Senado sa isang pinagsamang sesyon. Puno ang bulwagan na may presensya ng mga senador, kongresista, hukom, miyembro ng kabinet at mga kinatawan ng sandatahang lakas. Ang tauhan na pagdalo ni Roosevelt ay nagbigay diin sa kaseryosohan ng sitwasyon. Binasa ng Pangulo ang isang maikling mensaheng maingat na inihanda ng kanyang koponan. Sa kanyang talumpati,
Inilarawan niya ang pag-atake ng Hapon bilang sinadya, sorpresibo at pinagplanuhan. Ipinaliwanag niya na hindi lamang Pearl Harbor ang naging target ng agresyon, kundi pati na rin ang ibang mga lugar na nasa ilalim ng responsibilidad ng Estados Unidos gaya ng Pilipinas, Guam at ang isla ng Gumisingka. Binigyang diin ng mensahe na habang naghahanda ang Hapon ng opensiba, nagpadala pa ito ng mga diplomatiko sa Washington. Hindi gumamit si Roosevelt ng mga emosyonal na salita o mga grafikal na paglalarawan. Pinanatili niyang matatag at tuwiran ang tono. Binigyang diin niya na ang mga pangyayari ay isang malinaw na akto ng digmaan at na ang Estados Unidos ay kailangang tumugon kaagad. Nagtapos siya sa paghiling sa Kongreso na kilalanin ang estado ng digmaan sa pagitan ng bansa at ng imperyo ng Hapon na may bisa mula sa sandali ng pag-atake. Matapos ang talumpati ng Pangulo, nagsimula ang formal na proseso ng botohan sa mga mambabatas. Sa kapulungan ng mga kinatawan, ang resulta ay 438 na boto pabor at 1 laban. Sa Senado, ang resolusyon ay naaprubahan ng nagkakaisa. Ang tanging bumoto laban ay isang kongresista na, bagaman kinundena ang pag-atake, ay tumutol sa anumang uri ng digmaan dahil sa tauhan na prinsipyo. Ang kanyang boto ay hindi nakaapekto sa pangkalahatang pag-apruba o nagdulot ng malaking debate. Nang maaprubahan ang resolusyon, agad itong ipinadala ng Kongreso sa ehekutibo. Agad itong nilagdaan ni Roosevelt at opisyal na inilathala ang dokumento. Simula sa sandaling iyon, formal nang nasa estado ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Hapon. Ang deklarasyon ay sinamahan ng mga utos na ehekutibo upang palawakin ang pagre-recruit, palakasin ang produksyon ng industriya at pataasin ang kakayahang operatibo ng sandatahang lakas. Ang balita ay mabilis na ipinakalat sa lahat ng mga daluyan ng komunikasyon. Ang mga estasyon ng radyo ay pansamantalang itinigil ang kanilang mga programa upang basahin ang resolusyon. Ang mga pahayagan ay naglabas ng mga espesyal na edisyon na may mga detalye ng proseso ng lehislatibo. Sa mga koreo, istasyon ng tren at pampublikong gusali, naglagay ng mga paunawa na may mga tagubilin para sa publiko sakaling magkaroon ng mobilisasyon o emerhensya. Kasabay nito, ang mga unit militar ay nakatanggap ng mga utos ng paghahanda. Ang hukbo, hukbong dagat at puwersang panghimpapawid ay muling inayos ang kanilang pamunuan. Itinaas ang antas ng alerto sa lahat ng prente at pinabilis ang mga pagsasanay. Nagbigay ng mga direktiba upang bigyang prioridad ang pagpapadala ng mga tropa sa Pasipiko at upang i-coordinate ang depensa ng kontinental na teritoryo. Sa mga embahada ng Estados Unidos sa iba pang mga kabisera, ipinaabot ng mga diplomatiko ang resolusyon ng Kongreso sa kani-kanilang mga pamahalaan. Humiling ng suporta sa politika at pakikipagtulungan upang harapin ang isang kinikilalang pandaigdigang labanan. Sa Europa, agad na nagpahayag ng suporta ang ilang mga kaalyadong pamahalaan. Sa Amerika Latina, sinimulang suriin ng mga pamahalaan ang kanilang mga ugnayang diplomatiko sa Hapon. Kasabay nito, inaktiba ng kagawaran ng pananalapi ang mga mekanismo upang i-freeze ang mga ari-arian ng mga mamamayang Hapon na naninirahan sa bansa. Nagpatupad din ng mga hakbang upang bantayan ang mga transaksyong bangko, mga padalang koryo, at internasyonal na komunikasyon. Nagsimula ang mga pagsisiyasat sa mga daungan, estasyon ng tren at mga sensitibong lugar. Sa mga oras matapos ang deklarasyon, nagsimulang dumating ang mga voluntaryo sa mga opisina ng pagre-recruit. Mga kabataan mula sa iba't ibang lungsod ang nagpakita upang magparehistro sa sandatahang lakas. Ang mga universidad, pabrika at unyon ng manggagawa ay naglabas ng mga pahayag na sumusuporta sa pamahalaan. Ang mga organisasyong pangdepensa sibil ay pinaigting ang kanilang mga aktibidad. Ang deklarasyon ng digmaan noong 8 ng Disyembre ay nagmarka sa opisyal na simula ng direktang pakikilahok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa sandaling iyon, ang mga operasyong militar ay unti-unting pinalawak at nagsimulang muling ayusin ng bansa ang sarili upang suportahan ang isang labanan sa pandaigdigang antas. Paunang estratehikong implikasyon.
Matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor at ang opisyal na deklarasyon ng digmaan, nagsimulang lumitaw ang mga agarang estratehikong kahihinatnan para sa Estados Unidos at Hapon. Ang sitwasyon sa Pasipiko ay mabilis na nagbago sa mga araw na sumunod sa ika-7 ng Disyembre ng 1941. Una, nawala sa Estados Unidos ang kakayahang operatibo ng malaking bahagi ng kanyang puwersa ng Pasipiko. Bagaman ilang mga barkong nasira ay kalaunan na ibalik o naayos, sa mga unang linggo ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa depensa ng kapuluang Hawaii at iba pang mga puok isla. Ang puwersa ng hukbong dagat ay limitado sa kanilang galaw na walang kakayahang magsagawa ng malalaking kontraopensiba. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos na wala sa Pearl Harbor sa panahon ng pag-atake ay itinalaga bilang bagong sentro ng mga operasyong pandagat. Binago ng mga autoridad militar ang kanilang doktrina upang umangkop sa isang digmaang nakabatay sa mga proyeksyong panghimpapawid mula sa dagat. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng muling pagbalangkas sa paggamit ng mga mapagkukunan at sa pagsasanay ng mga tripulante. Sa antas ng taktika, ang prioridad ay protektahan ang mga ruta ng supply patungo sa mga isla ng Pasipiko at Asya. Pinalakas ang mga patrol sa dagat at himpapawid at itinatag ang pagtatayo ng mga bagong intermediate na base. Pinabilis din ang produksyon ng mga eroplano, bala at mga unit pandagat sa mga daungan ng kanlurang baybayin. Muling inayos ng kagawaran ng digmaan ang mga pamunuan. Ang mga opisyal na may karanasan ay itinalaga sa mga bagong tungkulin at bumuo ng pinagsamang mga pangkat mula sa hukbo at hukbong dagat. Ang pinag-isang pamunuan sa Pasipiko ay pinagtibay na may mga estruktura para sa mas epektibong koordinasyon ng mga operasyon. Itinatag rin ang mas malawak na network ng intelihensya upang maiwasan ang mga sorpresang pag-atake sa hinaharap. Sa larangan ng diplomasya, ang pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan ay nagdulot ng agarang mga reaksyon. Ang Alemanya at Italia bilang pagsunod sa kasunduang nilagdaan kasama ng Hapon ay nagdeklara ng digmaan sa Estados Unidos noong ika-11 ng Disyembre. Tumugon ang Administrasyong Roosevelt sa pamamagitan ng mga katulad na deklarasyon sa parehong araw. Pinatibay nito na ang labanan ay may pandaigdigang saklaw na. Sa Hapon, tinasa ng mga pinunong militar ang tagumpay ng paunang pag-atake bilang isang pagkakataon upang sumakop sa iba pang mga teritoryo ng walang direktang pagtutol. Sa mga araw matapos ang Pearl Harbor, inilunsad ng mga puwersang Hapon ang magkakasabay na mga operasyon sa Pilipinas, Malaysia, Hong Kong at sa mga Olandes na silangang India. Ang mga opensibang ito ay mabilis na isinakatuparan, sinasamantala ang kawalan ng organisadong tugon mula sa mga alyado. Gayunpaman, ang kawalan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos sa Pearl Harbor ay nagdulot ng pagkabahala sa ilang mga opisyal na Hapon. Nabigo ang hukbong panghimpapawid na matukoy o sirain ang mga unit na ito na naging isang pagkukulang na estratehiko. Nagkaroon ng mga panloob na debate tungkol sa kahalagahan ng isang ikatlong alon ng pag-atake na sa huli ay hindi naisakatuparan. Sa Estados Unidos, mabilis na nagkaisa ang opinyong publiko matapos ang pag-atake. Ang mga pagpapakita ng suporta sa pamahalaan at sa sandatahang lakas ay nasasalamin sa pagtaas ng voluntaryong pagre-recruit. Ang mga sentro ng pagre-recruit ay nakatanggap ng rekord na bilang ng mga aplikante. Sinimulan din ang industrial na mobilisasyon kung saan ang mga pabrika para sa mga produktong sibilyan ay ginawang mga planta ng produksyon militar. Agad na inaprubahan ng Kongreso ang mga asignasyong badyet upang palawakin ang mga kakayahan ng hukbo, hukbong dagat at puwersang panghimpapawid. Itinaas ang mga buwis, naglabas ng mga bono ng digmaan at isinusulong ang mga kampanya sa pagtitipid sa buong bansa. Ang mga universidad at mga sentro ng pananaliksik ay nagsimulang makipagtulungan sa pamahalaan sa mga proyektong teknolohikal at lohistika. Sinimulan ng mga autoridad militar ng Estados Unidos ang pagpaplano ng isang pangmatagalang opensiba. Hindi inaasahan ng isang agarang tagumpay.
Inihanda ang mga plano upang magtatag ng mga pwesto ng pagsulong sa Pasipiko, bawiin ang mga lugar na sinakop ng Hapon at tuluyang makarating sa mga pangunahing isla ng Kapuluang Hapon. Sa mga mamamayang Hapon na residente sa Estados Unidos, sinimulan ang pagpapatupad ng mga restriktibong hakbang na kalaunan ay hahantong sa mga malawakang pagpapa-intern. Pinahintulutan ng pamahalaang federal ang mga pagsisiyasat, pag-freeze ng mga account at mga limitasyon sa paggalaw. Ang mga agarang epekto ng pag-atake ay naramdaman din sa pandaigdigang larangan. Ilang bansang Latin-Amerikano ang tuluyang pinutol ang kanilang ugnayang diplomatiko sa Hapon. Ang iba, gaya ng Canada, Australia at New Zealand, ay nagdeklara ng digmaan kasabay ng Estados Unidos. Ang mapa ng mga alyansa ay naging mas malinaw at ang iba't ibang prente ng labanan ay nagsimulang magtulungan batay sa mga pangkaraniwang interes. Ang pag-atake sa Pearl Harbor, bukod sa direktang mga epekto nito, ay nagbunga ng isang tiyak na pagbabago sa istruktura ng labanan. Mula sa sandaling iyon, ang Pasipiko ay naging isang pangunahing teatro ng operasyon at ang Estados Unidos ay lumipat mula sa isang depensibong posisyon patungo sa isang estratehiya ng patuloy na kontraopensiba. Ang mga desisyong pinagtibay sa mga araw matapos ang pag-atake ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa digmaan. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi isang hiwalay o hindi inaasahang pangyayari sa pinagmulan nito. Ito ang naging sukdulan ng isang serye ng mga tensyong naipon sa loob ng maraming taon sa pagitan ng dalawang kapangyarihang may magkasalungat na interes sa Pasipiko. Nagdesisyon ang Hapon na kumilos sa pamamagitan ng isang planadong atake habang ang mga usaping diplomatiko ay patuloy pang nagaganap. Ang pagsasakatuparang militar na nahati sa dalawang alon ay matagumpay na nakamit ang agarang layunin, pansamantalang pahinain ang kakayahang pandagat ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang mga kahihinatnan ay tuwiran. Nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos kinabukasan at ang iba pang kapangyarihan ay unti-unting pumosisyon sa mga susunod na araw. Mula sa sandaling iyon, ang labanan ay kumalat sa buong mundo na may aktibong pakikilahok ng mga bagong prente. Ang digmaan sa Pasipiko ay nagkaroon ng ganap na dimensyon na may pangmatagalang implikasyong militar, pampulitika at estratehiko. Ang labanan sa Pearl Harbor ang nagmarka ng opisyal na simula ng bagong yugtong iyon. Ang lahat ng mga pangyayaring nauna at sumunod ay nagpatuloy ng walang patid. Bagaman ang kalalabasan ay hindi natapos sa loob ng isang araw, malinaw na nagsimula ito noong umaga ng 7 ng Disyembre ng 1941.